Hi guys, here I am again. Okay, so ang aking topic for the day ay ano ba yung resulta ng aking proposal na work from home? Did they allow me or did they approve that proposal? Okay, so the story is kinancel ko na lang po yung aking proposal na work from home. Kasi parang gusto ko na munang magpahinga talaga sa trabaho. Yun yung nararamdaman ko. I want to rest na muna and do my task as a mother. Gusto ko muna mag-general cleaning sa bahay. And gusto ko munang enjoyin ulit yung bonding namin na mag-ina. Okay? Gusto ko muna na ayusin, i-organize muna mga bagay-bagay sa akin. Kasi alam ko I miss so many things. Okay? So, I cancel my work from home proposal sa office and told my boss na hanggang bukas na lang ako, June 5. Okay, and after that, sabi ko, may plan, ang plano ko sa sarili ko, dahil starting on June 6, balik na sa pagiging simpleng may bahay. Linis ng bahay kasi napabayaan ko talaga yung bahay, guys, eh. Kasi, 'di ba, yung uminit yung paligid natin, sobrang taas ng temperature. Wala na akong nagagawa pagdating ko galing sa opisina. Ginagawa ako nalang magkulong sa kwarto, tapos kakain kami sa loob ng kwarto, sobrang init. Kasi pag hindi ka naka-aircon. So, ayun. Natambakan ako ng trabaho, guys. Sobrang init. Tapos, ayun. Hindi naman ako capable mag-hire ng katulong. Kasi sabi ko, mag-hire ako ng katulong. Ako ng katulong, kulang pa yung ano ko, diba? So, best decision is balik na sa pagiging nanay muna si Ma'am Shi. At pag okay na ulit ang lahat, push na ulit yung ating mga home business. Okay? Pero may mga home business din ako, guys. Like popcorn business. Ayan. Hindi ko naman yan. Medyo na-stop nga lang ako sa supply kasi nga sobrang init ng panahon. Ini-stop ko din. Kasi pag gabi nga, diba, as I mentioned a while ago, wala akong nagagawa pag gabi. Sobrang init. So, kahit may time ka, let's say you still have 3 hours in the evening, hindi mo nagugusto yung mag-ano sa kusina kasi hindi ka naman naka-aircon eh. Magawa ako sa hindi ako magawa ng mga home business ko. So, yun yung nangyari. Kaya medyo nalungkot ako. Siguro that caused me stress din. And my decision, it also impact to my decision na mag-resign na ako. And yun nga, gusto ko din na i-maximize din ang aking source of income in the days to come. Kaya sabi ko, dadamihan ko na lang din siguro ng business ko. Kumbaga, seryosohin ko na lang din ang pagnenegosyo. Para at least kahit papano, dito lang ako sa bahay, kasama ko yung anak ko. At kung magpasok ka na ulit, walang problema. Mas nakabelo na ako. Kasi, pag nasa school ang anak ko, bulilit ko. O, di, work from home na wala kang amo, diba? Iba din eh. Iba din yung may amo ka, iba din yung wala. So, it's been 8 years naman din na na-try ko na din na wala kong amo, na sarili kong kilos. Tapos, nitong January 2023 lang, I decided once again to become employed. Okay naman ako, sobrang enjoy ko. The problem nga lang is umalis na si Sis Rosin, pumunta na sa Aklan. Okay yung ano namin, setup namin. Hindi ako masyadong, it does not need malaking budget kasi si Sis Rosin dun sa bahay nila, bantay lang kay Shasha talaga. Wala naman akong ibang ano. So, we agreed to a certain amount na, I think, kahit pa paano makapag-save pa ako. But now na umuwi na siya, syempre, kung gusto kong mag-hire ng someone who is stay in, di ba? Kailangan may budget talaga ako. Okay? So, hindi naman pwede na yung sinasahod ko. Yun yung pag-budget ko sa katulong. What's the sense of working kung wala akong may tatabi? Okay? So, best decision is work from home na lang, na walang amo. Okay? So, bye and thanks for watching. I hope nagkaroon kayo sa mga ma'am dyan na nag-iisip na magtrabaho. Okay, kung suportado naman kayo ng mister nyo at yung anak nyo, pag-isipan nyo mabuti bago kayo magtrabaho ulit. Kasi baka magkaya kayo sa akin na magtrabaho tapos mag-resign lang agad. But anyway, naka 4 months naman din ako after ko na mag-start mag-work. Okay, so bye and thanks for watching.